Amen. Dito po tayo sa malapit natin para kambal. Oo, yun po ang Sister Ryan sa patient natin. Good afternoon po, brother and sister. Pwede po tayong kumain ng natin. O Diyos, ang mga pala namin, makapangyarihan sa lahat, tuloy Panginoon namin niyo po lang ang kapulihan. Kayo lang po, Panginoon, ang aming pasasalamatan sa lahat ng mga kabutihan na ginagawa niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa hapon nito na binigay niyo po ako ng opportunity na muli ay Panginoon ay makapag-exert ninyo madalasan pa. Nawa, Lord God, ay tumingin sa aming mga puso at isipan ng mga ito, Panginoon. Lord, kayo lamang po makita sa amin, Panginoon, ang iyong kagalingan lamang, Panginoon, ang magmumula sa iyo lamang, ang iyong kaniningan, Panginoon. Lord, kayo ang mangusap sa akin, luminyo lamang po ako na nagpapagsalita niyo lamang, Panginoon. Kayo, Lord, ang manguna sa amin, Lord, itago niyo lamang ako sa inyong likuran, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ibisamat na lang sa pangalan ni Jesus namin kapag-ligtas. Amen. Amen po. Bakit kailangan natin magtaas ng ating mga kamay sa tuwing tayo ay mag-worship sa ating Panginoon? Minsan ba, naitanong na ba natin sa ating mga sarili kung bakit natin kailangan magtaas ng mga kamay tuwing tayo mag-worship? At minsan may nakita tayo ng mga ibang kapatira natin na hindi po nagtataas ng kamay pag nag-worship po. Mga kapatid, kapag nag-worship po tayo, di po ba kapag tumitino sa isip natin at yung talagang marubrob ang ating pananalangin at saka yung pag-worship, ay kusa natin itinataas ang ating mga kamay. Ano nga bang ibig sabihin ng pagtaas ng mga kamay? Ang ibig sabihin po nito ay surrender. Ano ba yung surrender? Surrender yung sinusuko po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. At kapag tinaas ang ating mga kamay sa Kanya, di po ba ibig sabihin, ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat-lahat. At kung baga sinasabi mo, Lord, ikaw nang bahala sa amin. Kung talagang nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon, yun po yung pagtaas ng ating kamay. At napakahalaga po ng pagtataas ng ating mga kamay, hindi lang yung pagsusurrender sa ating Panginoon, kundi pati yung pagrespeto at paggalang natin sa ating Diyos na buhay at sa ating Panginoong Jesus. Amen. At sinabi niya din sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him. Ibig sabihin talagang dapat na ipagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoon. At sinabi rin po sa Awit 88 verse 9, babasahin ko na lang po kasi hindi ko na ilagay doon. Dahilan sa lungkot, ang aking paninig, waling lumalamlam, kaya naman Yahweh, tumatawag ako sa iyo, araw-araw sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Dito si Haring David, hari po siya, pero kapag siya'y nananalangin sa ating Diyos Ama, ay taas ang kanyang kamay. At dito, talagang pinapakita niya ang pagiging humble niya na may mas mataas sa kanya, yun ang ating Diyos Ama. At may mga sample po ako kung ano po yung lifting our hands in worship. Una na po yung surrender. Surrender, sabi ko sa Genesis 14:22, pakibasa po. But Abraham said to the king of Sodom, I raise my hands to the Lord, God who's thy creator, heaven and earth, and have anything and earth. At dito po, si Abraham, alam naman po natin na si Abraham ay tunay na pinagpala ng ating Diyos Ama. Pero siya po ay nagsusurrender sa ating Panginoon at talagang sinusuko niya po ang lahat. At lahat ng kanyang mga ginagawa ay talagang tinataas niya ang kanyang mga kamay at talagang sinusuko niya po. Yun po yung surrender, katulad nga sinabi ko, pagka-surrender po, talagang suko po ang lahat. Kapag nag-worship po ba tayo, di ba? Kapag kumakanta tayo sa ating Panginoon,
tinataas ang ating mga kamay. Pero kung tayo ay nagkukunwari lang nag-worship sa Kanya, tingin nyo ba na itataas pa natin ang ating mga kamay sa Kanya? Di po ba? Dahil wala sa puso nyo po yan. Pero kapag nasa puso nyo po yung pagkanta, pag-awi sa ating Panginoon, kusang mong tinataas ang mga kamay natin sa Kanya. Amen. At pangalawa po, we are under His authority. Pakipasa po yung verse. I will praise you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Sinabi nga po dito sa awit na habang nabubuhay po tayo, dapat sa Kanya lamang po talagang itataas natin ang ating mga kamay sa Kanya. At di po ba kapag namamasukan tayo sa isang kumpanya at under tayo ng authority ng kumpanya natin, di po ba nagpapasakop tayo sa kapangyarihan ng ating kumpanya at doon ay sumusunod tayo sa mga rules and regulation. Gayon din po sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nagpapa-under sa Kanyang authority, ay andun po yung paggalang po sa Kanya. Amen. Ang to bless Him, sabi nga sa Psalm 134 verse 2, lift up your hands to the holy place and bless the Lord. At dito po ay kapag tinataas natin ang ating mga kamay sa Panginoon, ay nabibless po siya. At pagka nabibless po ang ating Panginoon, di po ba nalulugod siya. At wala po tayong ibang gagawin, di po ba kundi ang malugod ang Panginoon sa atin. At dito kapag nabibless po ang ating Panginoon, ay natutuwa po siya. Di ba po ba ang bata kapag halimbawa na nadadapa po siya, di ba tinataas niya yung mga kamay niya upang abutin ng magulang. Katulad po sa atin na bilang mga anak ng Diyos, di po ba kapag nag-worship tayo sa Kanya at nananalangin, pag tinataas natin ang mga kamay natin sa Kanya, ay parang sinasabi natin sa Kanya na, Lord, abutin mo ako para maabot kita. Amen. At yung susunod po, we allow Him to manifest. At pakibasa po, I lift up my hands to your commands, which I love, and I meditate on your decrees. At dito, kapag nagpapasako po tayo sa Kanya, di po ba ay papasok na po yung we allow Him to manifest in us. Hinahayaan natin na mag-manifesto ang Panginoon sa buhay natin. At once na mag-manifest na sa buhay natin ang Panginoon, ay kusa na natin nasusunod ang mga kautusan niya, ang mga commandments niya, at nagagawa na natin ang bilang mga anak ng Diyos po. We invite Him to infill us. Pakibasa po. I lift my hands to heaven and declare as surely as I live forever. At dito po, kapag ano na nga po yung una yung pag-surrender natin sa Panginoon, tapos yung tinataas natin ang ating mga kamay, ay nabibless po siya. At kapag nagpapasakop tayo sa kapangyarihan niya, ay kusa natin na susunod ang kanyang commandments. At dito po yung mag-manifest, yun po ay naipapamuhay natin ang lahat ng mga utos niya. At dito, we invite Him to infill us. Ibig sabihin kung inahayaan at nagtitiwala tayo sa Kanya na magpuno sa ating buhay, ay magiging maayos ang ating buhay. Amen. At dito po, kapag hinayaan natin na mag-infill us ang ating Panginoon, dito po yung sasabihin na trust. Yung pagtitiwala po sa ating Diyos Ama. At dito po sabi sa Micah 5:9, your hand will be lifted up in triumph over your enemies, and all your foes will be destroyed. Di po ba napakasarap po ng gano'n na kapag tinataas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon, ay nagtatagumpay tayo laban sa mga kaaway natin, sa mga naninira sa atin, or sa mga taong nagbibigay ng lungkot sa atin kapag tinaas natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Salamat po. At dito, ano nga bang natutunan natin? Surrender, pagsuko. We are under His authority to bless Him. We allow Him to manifest in us. We invite Him to infill us, to show trust. Ano po yung lalabas po yan ay submit po. Kailangan po natin isubmit ang ating mga sarili sa ating Panginoon. At mga kapatid, yung pag-worship natin ay dapat natin